Ang atin pong passage na babasahin ay hahanguin po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 20, talatang 11 hanggang 23. Ganito po ang ating mababasa. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kinagabihan ng araw ding iyon, ng unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Purihin ang pagkakabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hahanguin po natin sa Gospel of John chapter 20, verse 19 hanggang 23. Ito pong passage natin ay mayroon pong kinalaman sa pagpapakita ng ating pong Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. At ang ating pong aalamin ngayon, yung purpose of Jesus' appearance to His disciple. Bakit nga po ba kailangan magpakita ng ating Panginoon sa mga alagad? So, the purpose of Jesus' appearance, yan po ang ating pong bibigyan ng pansin. So, in the midst of doubt and fear, Jesus appears to His disciple. Alam naman natin na kamamatay lang ng ating pong Panginoon at nasa matinding pag-uusig po ang mga alagad. Dumaranas sila ng matinding pag-uusig at sila po ay nangangamba, natatakot na baka yung ginawa nila sa Panginoon ay gawin din sa kanila. Yung dinanas ng Panginoon ay danasin din ng mga alagad. So, sa madaling salita, there must be a reason why Jesus appeared to His disciple. Meron po talagang dahilan kung bakit ang Panginoon ay kailangan magpakita. Meron po talagang dahilan kung bakit kailangan na si Jesus ay magpakita sa kanyang mga alagad. But before we proceed, let's try to consider the following. Una po, Jesus came in the midst of fear, doubt, and confusion. Sa madaling salita, ang Panginoon sa gitna ng kanilang mga bagabag, kalituhan, at mga takot ay dumating po sa kalagitnaan nila ang ating pong Panginoon. While sila po ay nagtatago doon po sa upper room, sila po ay nagkukubli sa pangamba at sa takot na baka sila ay saktan din ng kanilang mga kababayan, maging ng mga Romano. So it's a good thing to know that Jesus is all around in our most difficult times. Sa gitna po ng ating pong mga suliranin at mabibigat na pinagdaraanan, naroon at naroon ang ating Panginoon. God will not leave you in doubt when you are afraid and confused. This is why the Bible says in Hebrew chapter 4 verse 16. Sabi po dito, basahin natin sa wikang Ingles, "Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need." Sa Tagalog, huwag na raw tayong mag-atubili na lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, sapagkat doon ay kakampi natin ang habag at ang kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Makikita natin that the grace, yung grace, yung grasya ng Panginoon is always available in times of our need. Wala pong question kung ang grasya ba ng Panginoon ay available sa bawat isa sa atin. Yes, available, but the question is, tayo po ba ay available
sa grasya ng Panginoon. So, the grace of God is always available in times of our needs. So, let's go to the purpose of Jesus' appearance to His disciple. Number one, nang ang Panginoon po ay dumating sa kanilang kalagitnaan, ang unang-unang salita, ang unang-unang binitawan ng ating Panginoon, ang sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Okay? Yun po ang unang-unang binanggit ng ating Panginoon. Sumainyo ang kapayapaan. At ipinakita niya ang kanyang palad at ang kanyang tagiliran, at muli niyang sinabing, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinusugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo. So number one, purpose of Jesus' appearance to His disciple is to bring peace. No? Shalom is what Jesus bring to them. Yung kapayapaan ng dala ng Panginoon. Bakit? Napakahalaga po, mga kapatid, ng kapayapaan sa panahon na tayo ay punong-puno ng pangamba, punong-puno ng takot, punong-puno ng kalituhan. Kailangan natin ng kapayapaan. At ito kapayapaan na ito, mga kapatid, no? Kahit sa gitna ng pangamba at takot, ay kaya niyang mag-withstand. Kaya niyang tumayo sa gitna ng mga kaguluhan. Dahil ito yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. This is the peace that the world cannot give. Sabi ng John 14:27, I give you peace. Peace that the world cannot give. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Ano po ba yung kapayapaan na galing sa Diyos na hindi kayang ibigay ng mundong ito? Okay? The world offer peace that can be felt only when there's no conflict. Yung kapayapaan na ito ay nararanasan lang natin kapag walang kaguluhan, pag walang mga conflict. What if nasa gitna tayo ng pangamba, ng takot, ng pag-uusig, nasa gitna tayo ng mga kalamidad, mga suliranin, mga sirkumstansya, can we be able to withstand yung mga pinagdaraanan po natin? Well, hindi po yan kaya ng kapayapaan ng mundo. The only peace is the peace of God. No, yung kapayapaan po ng Panginoon. And Jesus provide us with the inner peace that surpasses the peace of the world, of this world. No, sa Philippians 4:6 and 7, and the peace of God will guard your heart and mind. Yun po yung napaka-importante. No, yung babantayan ng kapayapaan na yan, ay ang ating pong isip, ang ating pong puso. Sapagkat yun ang madalas na inaatake ng kaaway sa atin. So, number two, mga kapatid, number two purpose of Jesus' appearance is to give us the promised Holy Spirit. Sabi niya doon, sabi ng ating Panginoon, I'm going to send you what the Father has promised. Past tense, pinangako na yan ng Panginoon, but stay in the city until you have been clothed with the power from on high. So, meron pong pangako na ibibigay ang Ama at binilinan sila ng Panginoon, huwag muna kayo aalis until you have been clothed with power from on high. Hanggat hindi pa kayo nalulukuban ng kapangyarihan na mula sa Diyos. No? So, napaka-importante po niyan. Kaya after the resurrection again, Jesus tells them about the Holy Spirit. Let's evaluate some of the important role of the Holy Spirit. Dapat alam natin, ano nga po ba yung role na gagampanan ng Espiritu Santo? So, tingnan po natin ito. Number one, empowerment. Ang isa sa mga purpose kung bakit kailangan ng mga alagad o kailangan natin o kailangan ng mga naglilingkod sa Panginoon, ang Espiritu Santo for us to empower. Para po tayo ay ma-empower. Bakit? Sapagkat hindi sapat yung ating capability, hindi sapat yung ating kakayanan para humarap sa mga hamon at challenges ng buhay. So, kahit dun sa misyon na inilagay ng Panginoon sa ating mga balikat, sa ating mga puso, yung misyon na yan, hindi natin kakayanin without the help of the Holy Spirit. Kaya nga sa Acts 1:8, di ba? Sabi doon, and when the Holy Spirit comes upon you, you shall receive power. And you will be my witness from Jerusalem, Samaria, Judea, and on to the uttermost part of the world. So, pagbaba daw ng Espiritu Santo, makakatanggap tayo ng kapangyarihan, power.
No? Power na atin pong matatanggap paglukob ng banal na Espiritu. At tayo ay magiging mga saksi. So yung witnessing ay hindi po yan madali sa gitna ng mga persecution, sa gitna ng mga pangamba, takot, at mga alalahanin. Pero because of the help of the Holy Spirit, sa totoo lang, nung dumating po ang Espiritu Santo sa buhay ng mga alagad, most of the disciple, no? Lahat po yun, yung mga apostol ng Panginoon, sila po ay halos namatay na mga martir. Hindi biro yung kanilang mga kamatayan, pero hindi naging mahalaga sa kanila yung buhay. Naging mahalaga sa kanila yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Because they were being empowered by the Holy Spirit. Hindi na yung pinahalagahan nila yung mundo. Hindi na nila pinahalagahan yung pleasure. Ang pinahalagahan nila, yung makasunod sa kalooban ng Diyos. So, yun ang halaga o role ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, pag dumating yung Espiritu Santo sa buhay ng isang tao, napaka-smooth ng witnessing, ano? Hindi ka nangangamba, hindi ka natatakot, at walang balakid kapag tayo po ay tumanggap ng Espiritu ng Panginoon. No? Ini-enable niya tayo, ini-empower niya tayo para yung hindi natin magawa sa tulong ng Panginoon, magagawa natin. Number 2, the Holy Spirit help us in our weakness, even in approaching God. Sa paglapit kasi natin sa Panginoon, minsan akala natin, no, ay alam na natin yung mga dapat sabihin. Pero ang totoo, hindi. Isa po yun sa mga kahinaan ng tao, na akala niya, alam niya yung mga dapat sabihin sa Panginoon. But the fact is, only the Spirit of God understand, only the spiritual people can understand spiritual things. No? Tanging ang Espiritu Santo ang nakakaalam ng kalooban ng Diyos. So kung hindi natin danas o hindi tayo puspos ng Espiritu ng Panginoon, yung weakness is still there. At hindi natin kayang unawain yung mga bagay ng Diyos. So, it is the Holy Spirit who help us in our weakness in approaching God. Sa ating pananalangin, hindi natin alam ang tama at ang wastong paglapit sa Panginoon. But it is the Holy Spirit who help us in which word cannot be uttered. Mga salitang hindi natin kayang sabihin, pero ang banal na Espiritu na po ang siyang tumutulong sa ating kahinaan. And number 3, it help us understanding the will of God. Hindi naman talaga madaling maintindihan ang kalooban ng Diyos. Pero pagka tayo po ay puspos ng Espiritu ng Panginoon, sabi nga po, only the spiritual people can understand spiritual things. If we walk according to the Spirit of God, then tutulungan niya tayo na maintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos. And the Holy Spirit will teach us and remind us. Yan po ang magandang maintindihan pa natin. In layman's term, siya po yung conviction ng tao. No? Tuturuan niya tayo, ipapaalala niya sa atin yung what is right and what is wrong and what is pleasing to the Father. So number 3, purpose of Jesus' appearance to His disciple. Number 3, to display the power of God. Kasi sa pamamagitan po ng pagpapakita ng Panginoon, no, hindi niya iniwan yung mga alagad na sila ay nasa gitna ng takot, pangamba at kalituhan. Ang ginawa ng Panginoon, He came there, entered the house even if the door is closed. Hindi na kinailangan ng tulong ng kahit na sino. Kapatid, huwag mo kakalimutan, hindi kailangan ng Diyos ang tulong. Again, hindi kailangan ng Diyos ng tulong ng kahit na sino. Kayang gawin ng Diyos ang kanyang kalooban at marahil, just to settle matters, marahil ay gumagamit lang ng kasangkapan at instrumento ang Diyos. But it doesn't necessarily mean na kailangan ng Diyos ng tulong mo at ng tulong ko. Because God is an all-sufficient God. So the purpose of Jesus' appearance is to display the power of God. No? Kaya kitang-kita natin yung unang ginawa ng Panginoon, He entered the house even the door is closed. Walang nagbukas, pero kaya ng Panginoon pasukin ang ating mga sitwasyon. Number 2, resurrection is God's demonstration of His power. Ang resurrection daw po ay demonstration yan ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi naman po talaga yan ordinaryong bagay. Yung resurrection is God's demonstration of His own
power. And Jesus showed them He is alive. So, pinakita dyan ng Panginoon na siya po ay muling nabuhay. And we have all the reason to serve, to praise, and to trust the Lord. Bakit? Kapag sinabi ng Panginoon, ginagawa ng Diyos. Ang conclusion po natin dito, para sa ating pagbabahagi, and I hope makatulong po ito sa ating mga kaibigan, no, yung conclusions po natin dito, sa gitna ng ating takot at pangamba, Jesus gives us an assurance that He will not leave us. Binigyan niya tayo dito ng kasiguruhan, katiyakan, na hindi niya tayo iiwan, may pababayaan man sa gitna ng takot, pangamba at kalituhan. Number 2, the promise of God is yes and amen. Kung maalala po natin, nung bago po namatay ang Panginoon, merong isang kriminal na nagsabi sa kanya, Lord, remember me when you come into your kingdom. Sabi ni Lord, today, I assure you, no? Assurance po yun that today, you will be with me in paradise. Salvation is today, not tomorrow, not after the resurrection. Salvation is today, the moment that you accept that you are a sinner. Sabi niya, doon sa kasama niyang kriminal, this man has done nothing wrong. Wala siyang ginawang masama. So, walang ginawang masama ang ating Panginoon, pero nagdurusa siya na kagaya natin. So, therefore, inaamin niya na siya'y makasalanan. When you accept that you are a sinner, okay, and you believe that you need a Savior, you believe in Jesus Christ, that He can save you, mga kapatid, the promise of God is yes and amen, and that is today, not tomorrow. Salvation is today. The moment that you accept that you are a sinner, you accept that you need a Savior, you believe and you accept Jesus Christ. So, the power of God is always at work, available in times of our need. Lagi pong nandyan ang tulong at biyaya ng Panginoon at walang dahilan para mangamba. Walang dahilan para matakot, walang dahilan para tayo ay magduda. Kaya sa mga oras na ito, I hope makatulong po ito sa maikling sharing natin at madagdagan po natin, palaguin natin, i-viral natin ang salita ng Diyos. Sabi nga nung isang pare na narinig ko, i-viral natin ang salita ng Diyos sa social media. So, pakishare po sa ating mga kaibigan na ibig din po magbahagi ng salita ng Panginoon. And I hope naging pagpapala po ito sa inyo. Hanggang sa muli, God bless. Kuya Bong.